butas. Hanggang sa isang araw, hindi ko na namalayan, nakatapos na pala ako ng doktrina. Doon ko nakita, ang sabi po sa akin ng doktor, may oras ka pa para i-abort yung baby mo. Kasi dito po sa Hong Kong, allowed ang abortion. Sabi niya, valid yung reason mo. Pwede nating tanggalin anytime. Nalulumo po ako noon to the point na halos umiiyak po ako lagi noon sa doktor. Sabi ko sa kanya, wala po sa option ko yung termination ng baby. Gusto ko pong marinig sa inyo kung ano yung pwede ko pang gawin. Parang nainis pa nga po sa akin yung doktor. Sabi niya, diniretsa po niya ako, your baby is abnormal. Isa lang po yung nasa isip ko noon. Titiwala po ako sa magagawa ng Diyos. Hindi niya kami pababayaan. Proven na po yun eh. Madalas po may mga problema kami. Hindi po talaga siya nagpapabaya. Nung nakita po ng nurse na iyak ako ng iyak, nilapitan po niya kaming mag-asawa. Isa lang po yung tinanong niya sa akin noon. May I know your religion? Sabi ko po, Christian. Tapos sabi niya, that's why. Sabi niya, don't worry. We will help you. Hanggang sa nung sumunod na check-up po, hindi na po yun yung doktor na pinaharap sa amin. Ito yung sagot na hiningi ko sa Diyos na bahala ka na po. Hinigyan po niya kami ng doktor na magpapalakas ng loob namin, na magtuturo sa amin kung ano yung dapat namin gawin at anong paghahanda paglabas ni baby. Bago namin siya ipasok sa operating theater, nanalangin kami. Talagang itiniwala namin yung buhay niya, ng anak namin sa Diyos. Kasi hindi ko nga alam kung lalabas pa siya ng buhay, pati yung anak namin. Hindi ko din sinasabi sa pamilya namin. Sa mga anak ko, hindi ko nga alam kung kapag nangyari yun, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanila. Kami lang nag-uusap mag-asawa. Sabi pa nga niya sa akin, kung ano man maging kalooban ng Diyos, mag-iitanawa tayo sa langit. Isa lang yung hiniling ko nung araw na yon. Sabi ko, Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan yung mag-ama ko. At kung hindi po kalabisan, bago niyo ako kunin or bago niyo kunin yung baby ko, nakita ko man lang po siya ng buhay, okay na po ako doon. Nagtagal po yung baby namin sa ICU for 4 months. Araw-araw po noon talagang nananalangin kami sa Diyos. Ibinibigay na po namin ang lahat sa Kanya. Kung anong kalooban niya, mangyari nawa. Yung sinasabi po sa amin ng doktor noon na baka hindi mag-survive yung baby, mabuhay man siya para na siyang gulay. Isa lang po yung nasa loob namin noon. Hindi kayo Diyos para sabihin yun. May awa ang Diyos. In fact, ngayon po si Paula, 3 years old na siya, masigla dahil sa kanya natuto kami lalong lumapit sa Diyos. Kami bilang pamilya, natuto kaming tumawag ng sama-sama. Ibang ligaya po yung naibibigay sa amin ng batang yon. Ako po si kapatid na Pablo Martin. At ako po si kapatid na Annalyn Martin. At ito po ang istorya ng aming pananampalataya. Salamat po sa Diyos.